Dahil sa magkasunod na pagpatay sa dalawang Pinay workers sa Kuwait, naungkat sa Senado ang muling pagpapatupad ng deployment ban doon. Sang-ayon dyan ang Foreign Affairs Department dahil sa kakulangan umano ng polisiya para protektahan ang mga OFW. Nakatutok si Maki Pulido. Sa bakura ng isang Kuwaiti family na tagpuan ng bangkay ng OFW na si Daphne Nakalaban. Hindi naman nakahinga hanggang mamatay si Jenny Alvarado dahil sa usok mula sa coal stove habang nasa loob ng isang kwartong walang bintana. Ilan lang sila sa mga kaso ng mga OFW na namatay sa Kuwait. Sa Senate hearing, ikinwento ng mga anak ni Jenny Alvarado ang mga pang-aabusong naranasan ng kanilang ina sa kanyang Kuwaiti employer. Nagsabi na po yung mother ko na kinukulong po siya sa mismong bahay pag umaalis po yung amo niya. Yung mga pagkain niya po, like pinapagalitan na po siya pag sobrang dami na pong pagkain. Imbestigahan natin DMW and OWA and the DFA yung anggulong foul play. Ayan na kinukulong, hinihipuan, hindi pinapakain na maayos. Titingnan po natin yung criminal aspect of the case that we will file. Dahil paulit-ulit pa rin ang kaso ng mga pang-aabuso sa Kuwait, ipinanukala ni Senator Raffy Tulfo ang muling pagpapatupad ng deployment ban. Even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabihin, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila. Okay. Nagpatupad na ng deployment ban noong 2018 matapos matagpuan ang bangkay ni Joanna de Mafelis sa loob ng freezer ng kanyang amo sa Kuwait. Nagbunga ito ng isang bilateral agreement na dapat ay may dagdag na proteksyon sa mga OFW. Pero hindi tumigil ang mga kaso ng mga pang-aabuso. Nang matagpuan ang bangkay ni Julie Biranara sa disyerto ng Kuwait noong 2023, tinigil ang deployment sa Kuwait ng mga first-time overseas worker at ipinatutupad pa rin daw ito hanggang sa ngayon. Pabor ang Department of Foreign Affairs sa panukalang pagbabalik ng deployment ban, mahirap daw kausap ang gobyerno ng Kuwait tungkol sa dagdag na pulisiya para mas maprotektahan ang ating mga OFW. Pero pwedeng gamiting bargaining chip ang deployment ban. I believe that when you mentioned na kailangan mag-reinstate ng ban, that's one incentive for Kuwait to agree. Kung marami raw requirement at briefing para sa mga kababayan nating magtatrabaho sa Kuwait, ganun din daw dapat sa mga employer. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras.